Maraming nagsasabi na yung ibang vlogger ay binabayaran para pagandahin o iangat ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko sa karamihan, yung mga OFW ba is bayaran? Sa dinami-dami ng administrasyong nagdaan, ngayon lang nakisawsaw ang mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Middle East man, Taiwan, Korea. Kahit sa ang social media, makikita mo ang suporta nila kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang guys, ayaw din namin makisawsaw or makisali sa problema ng mga politiko sa Pilipinas. Pero dahil naramdaman namin yung pagmamahal ng isang Duterte para sa mga OFW, kaya namin ito pinaglalaban. Ang hirap po magkaroon ng isang presidente na katulad po ni Duterte. Yung passport po natin naging 10 taon. Driver license naging 10 taon. At hindi lang yun. Kung may problema ang isang OFW sa kanyang employer, galit na galit ito at siya mismo ang pumupunta sa ibang bansa. Kaya hindi po natin masisisi yung ibang OFW na sinisigaw nila ang pagkasuporta kay Vice President Sara Duterte. Meron pa nga umiiyak sa bansang Middle East. Sinisigaw nila bakit daw nila ginanon si Vice President Sara Duterte. Pero kaming mga OFW, kahit anong gawin nyo guys na pambabatikos sa amin, we are stand for Vice President Sara Duterte. Yung suporta po namin ay nasa kanya. Hindi po kami bayaran. Siyempre, Pilipino po tayo, meron po tayong freedom of speech. Kung yung iba, puro kagandahan ang sinasabi nila sa kanilang mga kampi or sa mga kaalyado nila, bakit tayo hindi? Tayo, dapat ganun din, suportahan natin yung taong gusto natin. Suportahan natin yung nararamdaman natin na totoo sa atin, na kaya tayong ipaglaban, na kaya tayong tulungan kahit anong oras. Ramdaman ko kay Vice President Sara Duterte, isa rin siyang biktima. Naman ako pumapasok sa mga buhay-buhay ng mga politika. Parang ginamit lang ang Duterte. Kasi parang pag wala ang Duterte, alam ko babagsak ang Marcos. Ito sarili ko lamang opinion na. Matagal akong naging OFW pero napapanood ko ang bawat balita sa Pilipinas. Ang tingin ko parang ginamit lang ang mga Duterte. Siguro nasa plano na yan na pag nanalo si Vice President Sara Duterte is na-impeach talaga. Kasi meron silang gustong iangat. Opinion ko lamang to guys Pero hindi natin alam kung ano talaga yung nasa likod ng mga nangyayaring ito. Pero tingin ko rin kay Vice President Sara Duterte, wala siyang ginagawang mali. Hindi siya corrupt. Kasi hindi siya takot sa lahat ng mga investigasyon Hindi siya takot. Hindi rin siya takot sa mga hearing nila kahit nag-iisa lang siya. Lahat kang kalaban niya sa House of Representatives. Ganun siya katapang. Kaya kaming mga OFW, binibigay po namin ang suporta kay Vice President Sara Duterte. Pero siguro hindi naman lahat. May mga OFW din naman na iba yung kinakampihan. Pero karamihan guys, karamihan ang suporta po ay kay VP Sara Duterte. Sana matapos na po ang problema sa Pilipinas kasi napakadaming mga OFW guys na humihingi ng tulong. Nahihirapan silang umuwi dahil wala silang pambili ng plane ticket. Kasi lubog sila sa utang. Yan sana ang mapansin ng ating gobyerno na bigyan sila ng libreng plane ticket o libreng pamasahe pauwi sa Pilipinas.